At ngayon, hinihingin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. So, kung ating iisipin, kung ating didilibin o imimeditate na salitan ko, ito pa yung sikreto ng bawat Kristiyano upang tayo magtagumpay. At nakita natin ang bawat patotoo, di ba? Meron tayong kapatid na gano'n na lang ang pananalangin at isang bagay ang ating nakita na kapag nanalangin ka, hindi siya tayo agad ibibigay ang panalangin mo. Kundi tinitingnan ng Diyos yung puso mo na kung ibigay sa iyo agad, baka hindi ka na manalangin. Kaya ang pananalangin ay consistent ang ginagawa sa buhay ng bawat tao upang patuloy mo iparating sa Diyos ang desire ng puso mo na magkaroon ng kaganapan. At lagi natin tatandaan, kapag tayo nananalangin, hindi ito natin bumukulangin sa ating bibig. Kundi ang pananalangin natin, ito po yung tinatawag na prevailing prayer. Na alam mo na ito yung magkakaroon ng katotohanan. Alam mo na ito yung binibisay mo. At alam mo na ito yung mangyayari. At nangyari, di ba? Nangyari sa mahabang panahon ng kanyang panalangin. Kaya nga, mahabang panahon ng panalangin, di ba? Nagkaroon naman siya ng long span. Na iyero. Di po ba? So, ito yung isang bagay na dapat natin iisipin. May mga magagandang bagay na gusto mo mong gawin, pero hindi mo magawa. At ganito lagi ang sinasabi ng Biblia sa Romans chapter 7, verses 15 hanggang 17. Sapagkat yung ginagawa ko ay hindi ko nalalaman sapagkat hindi gumagawa ka na sa bagay na hindi mo gusto, pero nagagawa mo. Ang ginagawa ko sapagkat ang nadamot ang kinapuputan ko, yun ang ginagawa ko. Pagin yung ayaw ko, yun ang ginagawa ko. Bakit? Ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan, nananahan o tumitira sa akin. So, lagi natin tatandaan, lagi natin naisipin sa ating sarili, hindi tayo napunta dito upang makita yung ating mga kapatid. Ano na po yun kumbaga ay matik. Pero kaya tayo napunta dito ay upang makarinig tayo ng salita ng Diyos na siya magpapalakas at magpapatibay ng ating pananampalataya. At dumarating yung mga pagkakataon na Kristiyano na tayo, ay dumarating pa rin tayo sa punto na lagi tayo kay New Year's resolution. Lagi natin tatandaan na makilala mo ang Panginoon sa Kristo, ito na yung nagpabago sa buhay mo. Ito na yung dahilan kaya nabago ang buhay mo. Bakit naniniwala ka, nananampalataya ka, na mayroong Diyos na siya nagpabago ng buhay mo. Sapagkat tinawalan mo lang ng tao upang tayo ay mabago. Ginawa ko ng sarili ko upang mabago, pero hindi ko kayang gawin. Maliban kung kilos ang Diyos sa buhay ko. Ngayon pa lang po tayo magsisimula. Ngayon ang pag-alala po natin ay ang tinatawag na